10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang mamatay. Pilipos 1:21. In loving memory of Marilyn Barrios Ampo. Ipinanganak noong March 25, 1991 si Marilyn Barrios Ampo sa Imelda, Duero, Bohol. Anak ng mag-asawang Larissa Barrios Ampo at Magdaleno Ranque Ampo. Si Marilyn, para sa sarili ko, ay napakabait na bata. Wala akong masabi sa akin. Ang lambing, mapagmahal. Sinabi niya sa akin na huwag ka na umalis. Na, dito lang muna tayo. Na, mag-iikot tayo. Na, papasal tayo sa mga. Na, kung saan-saan. Kahit hindi gusto. Pero, hindi ko pa naman. Napakabait ko na anak. Nag-aral sa Guba Elementary School at nag-secondary naman sa Santa Teresa National High School ng Santa Teresa Magsaysay Occidental, Mindoro at nagtapos sa kursong Bachelor of Science and Elementary Education. June 13 nang makilala niya si Christopher Tugadi Kabungason. Sila nga ay nagsama bilang mag-asawa. Sila ay nabiyayaan ng 3 anak. Mapagmahal na asawa. Si Marilyn po bilang asawa at magulang ng 2 kong anak. Siya po ay isang mabait at matulungin sa iba, lalo na kung may nangangailangan ng kahit konting tulong pagdating dun sa mga kahit di naman kalaki ang bagay financially, basta yung ano lang yung kaya niyang may tulong at yun lang yung nagbibigay talaga siya ng support sa amin, lalo na sa aking anak. Kasi mahirap bilang isang magulang yung lagi ko silang iniiwan para pumasok, trabaho. Si Marilyn ay isang talagang wala akong masabi sa kanya na talagang suportado niya rin ako kung ano yung mga plano namin sa buhay. Wala siyang nagiging reklamo, basta kung ano yung nagiging desisyon na ikakaganda ng buhay namin, doon talaga siya. Wala na akong masabi sa kanya, kaya yun lang yung sa kanya na sobrang bigat yung naging nawala siya sa amin ng bigla ng ganito. Sana kung nasan man siya ngayon, sana maging sa masaya siyang kalagayan or sa feeling na siya ni Lord, at sana lang is gabayan niya kami ng mga anak niya. Yun lang po. Mapagmahal para sa kanyang mga mahal sa buhay. Para sa akin si Marilyn ang mabait eh. Kumbaga, pagkaluluwas ako ng Manila, hindi pwedeng hindi ako pupunta dito sa bahay nila. Kung hindi man ako makakapunta,
siya yung pupunta doon sa Las Piñas. Ganon siya. So, hindi pwede talagang papasyal ako sa BGC. Lahat talaga gagawin niya. Tapos yung mga tinda niya dito, lotion, ibibigay niya sa akin yun. Sabi niya, iyon na to. Sabi ko, wag, mabigat. Pero talagang grabe. Sobrang bait na bata. Nalalahan mo. Yun lang, sobrang bait. Siyempre, solid kami niyan. Solid kami ni Marlene. Alam niya yun. Simula high school kami hanggang mag-college. Alam niya kung ano yung mga kahinaan ko. Alam ko din naman yun sa kanya. Sobrang close. Tsaka napakabait. Laging nandyan para sa akin. Kahit nasabihin ko, Lynn, punta ka dito. Siya yung magluluto sa bahay. Pag birthday ko, birthday ng anak ko, kahit nga binyag ng anak ko, pupunta yan para magluto sa akin. Siyempre namilis ko yung bopis. Yun, chicken fillet niya, syempre. And, always nandyan sa akin. Pag sinabi ko na pupunta talaga siya. At, ang gusto ko naman sabihin, kung nasaan ka man yun, sana huwag mong kakalimutan na gabayan yung mga anak mo. Gabayan mo sila hanggang sa paglaki. Bantayan mo pa rin sila. Tapos syempre sumalangit naman yung kaluluwang mo. Love kita, mahal kita. Alam mo yan, Lynn. Napakabait. Sobrang bait lang sa akin. Ay, si ate kasi yung klase ng tao na talagang ang bilis lapitan. Siya yung tao. Kasi nung maliit kami, sobra. Siya yung naging karamay ko, kapatid ko. Yung naalala ko yung wala naman akong kasalanan, pero dahil nga bata ka, gusto mo maglaro, ayaw mo pang mag-ibig. Papaluin ako ng lola mo kasi kaya hindi ito nagtapos yung ginagawa ko. Ito yung sasalo. Nay, huwag mo paluin si Maricor, akin na lang yung iba. Para hati na lang kami. Para matapos agad. Ganon siya. Tapos, pag meron kaming project, punta sa school, lagi niya ako tinatawag. Rani ka na! Napaka talaga. Wala kang sabi talaga sa kanya kasi napakabuting kapatid. Sa murang edad talagang naging parang nanay at tatay na rin siya. Kasi lagi din wala sila mama at papa eh. Kaya kami talaga parang kami yung naging nanay at tatay ni Jerome. Talagang kung ano yung pagkakilala niyo sa kanya, ganun talaga siya. Wala siyang pinagbago mula noon hanggang ngayon. Kahit ilang taon na kami nagkahiwalay. Nung magkita kami, ganun pa rin, walang pagbabago. Kung sino si Marilyn, nung nakita kami ng maliit, malaki kami, ganun pa rin siya. Palangiti, madaldal, mapagbigay, ganun siya. Kaya napaka ko dito. Wala ko lang ako masabi. Kaya ang sakit-sakit. Kasi wala namang ulit sa akin. Wala namang ulit sa akin, pupunta ka sa akin. Ako yung pupunta sa iyo. Kasi panas kami. Yan lang. Para ikatahimik na rin ang mga bata. At gabayan niya na lang. Gabayan niya yung mga bata. Kasi yun talaga yung hindi ko at lakas ng loob. Lalo na si gabayan niya. Si Marlene po, ano po yan, mapagbigay po talaga yan. Pag namamasyal po kami dito, saan tayo, ganyan, saan tayo pupunta, saan yung pasyal natin, tara na, kain na kayo dito. Yun po, kakagaling lang po nila nung December, January po doon po sila nagbagong taon. Sabi pa po niya noon, bitin daw po yung bakasyon nila doon sa amin. Tapos po, sabi niya, pag babalik kami dito. Yun po yung lagi niyang sinasabi kasi gusto po niya, mag-ala yan eh. Napakabait, wala pong masabi, walang maipintas. Talagang wala akong masabi. Sobrang bait. At mapagmahal.
Mahal naman namin ito sobra. Kaya nung nalaman namin na bigla-biglaan, lumabas kami agad. Para maabutan at makita namin, kaso bawal daw po kasi pumasok sa ospital. Magaling magluto. Ngayon, wala na kami. Biglang parang nalagyan ng tinik sa aming mga puso ng dahil sa kawalan niya. Ang masasabi ko na lang, nagpapasalamat ako sa kanya at nakilala siya ng kapatid ko at naging mabuting ina sa mga pamangkin ko. Sana lang gabayan pa rin niya yung mga anak niya. Kahit gano'n, nananatili siya sa aming puso. Mahal na mahal namin siya. Nais kong pasalamatan ng Diyos sa buhay ni Marilyn sa pagkakataon na binigay niyang magkakilala kami at maging magkaibigan sa pamamagitan ni Kuya Bob. Second year high school noon nang ilipat siya from Bohol to Mindoro. At third year kami nung mabuo ang aming samahang lima. Siya, si Maan, si Joanne, si Jovelyn at ako. At magkasama kami sa tirahan kaya magkatuwang kami sa gawaing bahay. Minsan magkaaway dahil sa asahan at katamaran. Nung kami nasa kolehiyo na, madalas pa rin kami magkasama dahil tinulungan ko siyang manilbihan sa ibang tao para tustusan ang kanyang pag-aaral dahil nga sa kahirapan ng buhay. Tuwing linggo, magkasama kaming nanambahan sa Bethany Evangelical sa Bubog, kila Ninong Edgar at kasama pa rin namin si Lola LV. Madalas din akong kasama sa outreach ng kanilang brotherhood para tulungan siya. Nung nagtapos na kami ng kolehiyo, doon na kami nagkalayo ng matagal pero may ugnayan dahil pinuntahan niya ako sa dulo ng Mindoro kung saan ako unang nadestino na magturo at siya naman ay dinalaw ko sa Alaminos, Pangasinan nung mga anak siya sa kanilang panganay kay Hans at tuwing luluwas ay pinupuntahan ko siya sa kanilang tirahan. Kinumbinsi ko rin siya na lakaran ang propesyon na kanyang pinili pero mas gusto niya ang magluto at alagaan ang kanyang asawa at ang kanyang anak. So, matapat, maasahan, mabuting kaibigan, maalalahanin, matakaw sa pagkain, masayahin, higit sa lahat mapagmahal. Yun si My Dear. My Dear ang tawagan namin dahil yun ang napagkasunduan namin since kolehiyo dahil nga sa dami ng karanasan namin na magkasama kami at doon ko siya nakilala bilang matalik na kaibigan. Kaya nung May 25 ng gabi, pag uwi ko galing sa unang linggo ng training ay nalaman ko ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Umiyak na ako ng umiyak nun dahil hindi ko lubos na maisip ang hirap na kanyang pinagdaanan, ang hirap na kalooban ng kanyang pamilya, ng kanyang partner at ng kanyang mga anak. Ganun pa man ay patuloy ko siyang isinama sa aking panalangin hanggang sa dumating ang unang araw ng ikalawang linggo ko sa training. Doon ko pagpasok sa venue, nakita ko ang kanyang mukha sa bawat kasamahan kong gurong babae. Paglingon ko ay mukha niya ang aking nakikita. Yun na palang oras na siya ay babawian ng buhay. Umiyak ako dahil hindi ko lubos maisip na ang aking matalik na kaibigan ay wala na. Ang karamay ko sa lahat ng mabuti at pangit na karanasan, ang kasabay kong nagdalaga, kasabay kong bumuo ng pamilya ay nauna na. Pero ganun pa man ay ipinagkatiwala ko sa Diyos ang bigat ng kalooban na aking nararamdaman at naniniwala ako na ito ay kanyang kaloob at higit na mabuti ang kanyang plano lalo na sa pamilyang naiwan ni My Dear.
Ganun pa man, hindi natin maunawaan sa ngayon, pero naniniwala akong darating ang tamang panahon na ipauunawa ng Diyos sa atin kung bakit inalaw niya ang mga pangyayaring ito. Kaya salamat Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo at sa pagpapahiram mo ng buhay ni Marilyn sa amin at sa pagpaparanas ng pagmamahal ng isang mabuting kaibigan. Kaya sa inyo po namin pinagkakatiwala ang comfort mo sa kanyang mga naiwan at paalam sa iyo, mahal naming kaibigan. Sa ganda ng mga araw at bawat patak ng mukha, kailan mo na hindi ka mahal. Kahit wala, nandito ka pa rin sa puso ko. Isang kaibigan na sobrang bayad at masayahin. Salamat sa matagal na samahan natin since high school hanggang college. Kasi nagkaroon tayo ng pamilya. Hindi pa rin nawawala yung friendship natin, yes. Isa kang mabuting kaibigan. Isang mabuting ina. Nakita ko yan. Kung gaano mo kamahal ang asawa ng anak mo. Kung gaano ka maging isang mabuting anak. Maging isang mabuting ina at lahat maging mabuting kaibigan sa amin. Sa dami naman pinagdaan natin sa sayang na anak. Hindi ka namin makakalimutan, bes. Hanggang sa muli. Salamat sa masayang panahon na magkakasama tayo, lalo na nung high school. Lahat ng activities na dyan tayo, magkakasama tayong lima. Nagdumuling, Joanne, Nini, ako, ikaw. Sobrang saya. Na kailanman ay hindi na mauulit. Yes. Mahal na mahal kita, alam mo yun. Hindi na pala yung huling kita natin. Nandun ako tumuloy sa inyo. Nung bago ako pumunta dito sa Hong Kong, sa inyo ako natulog bago binatid niyo ako nito. Salamat, guys. Sobrang salamat. Masakit man pero kailangan tanggapin na wala ka na. Paalam mo lang kung June 1, 2026 nang ito ay bawian ng buhay dahil sa panganganak. Sa ngayon siya ay nasa piling na ng ating dakilang lumikha.